Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Yung kahapon bless yung mga pastor natin at saka leaders natin umattend dun sa training. Sabi ni Pastor Sunny, kausap ko pagkatapos ng training, sabi niya, ito na yung pangako sa akin ni Pastor Vince na tutulungan niya akong lumago sa pangangaral ng salita ng Diyos. Na-bless siya. Tapos na-bless din ako kahapon kasi pinagpipray ko si Brother Levy na makapunta nun. Sinabi ko din kay Pastor Norman yan nagmi-meeting kami. Sabi ko, ang longing ng puso ko, ang prayer ko talaga maka-attend si Brother Levy. Kinausap ko pa nga Sister Jazz. Sister Jazz, convince mo naman sila. Sabi ko, matalino yan. Mga anak niya, puro matatalino So, sabi ni Brother Levy, hindi kaya. Pero kahapon, biglang pagpasok ko doon, nakita ko si Brother Levy nasa front row. Nakikinig. Tuwan-tuwa at nagpa-participate. So, thank you, Lord. Hindi lang si Brother Levy, nando din si Brother Alex, the future of Lifefield. Eugenio Valedictorian. Nakikinig siya at ganun din si Choi, yung isang kasama natin dito, yung asawa ni Stella. So we are thankful to God kasi nagkaroon tayo ng opportunity na ma-upgrade yung mga training ng mga pastor neto, mga brothers natin. Ito naman hindi lang para sa kanila, ito'y para sa inyo. Kasi ang hamon talaga ng salita ng Diyos, hindi yung basta't ituro mo na lang siya na mali. Pwede kasing magturo ng Bible na mali At dito, sinisigurado sa training program na to na magkakaroon ng proper hermeneutics or ma-interpret ang Bible kung paano talaga siya dapat interpret. Yun, pasalamat tayo sa Lord doon sa biyaya niya at pagpapala niya sa Lifefield. Papakinabangan natin ng gusto itong mga ganitong training. So, pasalamat sa Panginoon doon. Okay? Bulalas ko lang yan kasi kapon ang puso ko ay punong-puno ng paggalakan dahil sa nakitang training at matagal na pinagplanuhan at ngayon ay nagkaroon ng katuparan. Hindi lang yung mga kasama natin na nandoon, maraming kabataan. 30 yung nag-attend. Tapos marami sa kanila young people. Si Pastor Vince, ito din yung pangarap mag-start ng training sa mga young people para nang sa ganon, may mga future leaders. Hindi ang Lifefield lang, kundi ang Church ng Panginoong Jesus. Kaya we're thankful of that. Magpatuloy tayo ngayon sa 1 John chapter 4 verses 20 to 21 na tayo. At dyan sa outline natin sa program, makikita natin dyan yung talata at basahin po natin ito. Ang title ng pag-aaral natin ngayon, kinuha ko dun sa television program noon. Kapwa ko, mahal ko. Kung nanonood kayo ng TV noon, si Orly Mercado at saka si Rosa Rosal. Kapwa ko, mahal ko. Yan din yung sinasabi ng Lord sa atin. 1 John chapter 4 verses 20 to 21. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ang bigat, no? Mahal ko ang Lord, pero napupuot ka sa kapatid mo, ang sabi ng salita ng Diyos, sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya nagawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Dakilang Diyos, ang hiling po namin ay patuloy na biyaya at pagpapala mo sa iyong salita upang magkaroon po kami ng pag-ibig na totoo
Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagiging totoo ng pag-ibig. Actually, yung tema ng John, marami pagtuturo, tamang pag-aaral patungkol sa Diyos. Yan nga sinasabi natin, tamang pagsunod sa Diyos, maging ang pag-ibig na pangunahing tema na dinidiscuss natin sa 1 John, kailangan ng pag-ibig na to ay totoo. Hindi to sinungaling. At masusukat ang pag-ibig na to diyan sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Medyo sa marami, biglang shocking yung ganito. At yan yung pag-aaralan natin. Ang Lord kasi gusto ang kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin ay totoo. Ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin ay hindi nagiging fake news. Maging ang pag-ibig na dapat ay nananalaytay sa ating buhay. Ngayong tayo ay mga Kristiyano, hindi rin ito fake news. Napakadali kasing magsabi, mahal kita. Pero ang Lord may panukat pala, may pamantayan na sinasabi sa atin ng Diyos para masabi natin yung pagmamahal natin ay totoo. Pansinin niyo mula nung nag-aral tayo sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, puro pag-ibig dito ang pinag-aaralan natin. At yung pag-aaral na to, dumating tayo sa punto, ang gagawin natin ngayon ay susuriin natin yung buhay natin. Kung naririto nga, yung pag-ibig na totoo. At masusukat natin yan sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Nung una sa verses 7 to 8, sinabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. At dahil siya ay pag-ibig, ang sabi ng Lord sa atin, magmahalan kayo. Diyos pag-ibig Mga anak kayo ng Diyos. Kaya dapat magmahalan kayo. Pagkatapos, dun sa susunod na mga talata, verse 9 to 10, sunundan ito, nagbigay sa atin ng Diyos na malinaw na halimbawa ng totoong pag-ibig. Ito yung halimbawa ni Kristo. Sinabi ng Diyos sa atin, mahal ko kayo, at pinatotohanan niya yung pagmamahal na yun. Pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak, si Jesus, para doon sa krus ng Kalbaryo siya ay mabayubay, mamatay para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Kaya yung pagmamahal na sinasabi dito, kung uulitin ko para hindi natin makalimutan, ito ay sacrificial. Ang agape love, ang Lord na sinasabi ng Lord sa atin na yan ay dapat ipamuhay natin, may kasama dyan sakripisyo. Hindi yung porket nagkaroon kayo ng trouble, problema, alitan, bye-bye, ayoko na. Hindi goodbye. Marami kasi sa mga Kristiyano, naging kustumbre na nila yung babay. Sa sobra ba naman ang dami ng simbahan Di ba? Pag nainis sa pastor, sige, babay. Doon ako sa kabila. May nasabi yung pastor doon, ayaw niya. Hindi ko nagustuhan yung sinabi ni pastor. Sige, babay. Nangyari, naging palipat-lipat ang mga Kristiyano. Talagang hindi na itataguyod sa kanilang buhay yung nararapat na buhay na meron sila bilang Kristiyano. Kaya ang Lord nagbigay ng halimbawa. Ito ang halimbawa, ang pag-ibig na may sakripisyo, ang pag-ibig na walang kondisyon. Kasi maraming kondisyon tayo Sige, pupunta ako sa church pag maganda na yung sound system, pag may banda na, pag yung mga ganong kondisyon ba? Hindi, walang ganon. O kaya, ang pag-ibig na to ay nagbibigay buhay, nagpapaganda ng buhay. Yan yung halimbawa na binigay sa atin ng Diyos, yung uri ng pag-ibig niya. At dun sa verses 11 to 12, sa recap natin, makita natin na itong pagmamahal sa kapwa, mandato ng Panginoon sa atin. Ginawa ng Lord, tungkulin natin ngayon yan, magmahal ka sa kapwa. Hindi ito parang suggestion lang ng Panginoon na pwede nating sabihin, wala yan. Hindi ko yan sundin. Hindi rin natin pwedeng sabihin bilang mananampalataya na hindi ko kayang magmahal ng kapwa.
Bakit? Kasi sa verses 13 to 16, binigyan tayo ng Lord ng kakayanan. May Espiritu ng Diyos na pinadala niya para sa atin. Na yung pagsunod natin tuwina sa Espiritu ng Diyos, yung ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang magbibigay sa atin ng kakayanan para magmahal sa kapwa. At dito nga, hindi natin nakikita ang Diyos, pero dahil nabubuhay sa atin ang Espiritu ng Diyos, makikita nagkakaroon ng bunga ng pag-ibig. At dahil sa bunga ng pag-ibig na yan, hindi man nakikita ng tao ang Diyos, pero nakikita nila sa buhay natin ang buhay ng Diyos. Amen? Yun yung gusto ng Lord eh. Hindi tayo talo na magmahal kasi sabi nga natin nung last Sunday, meron tayong kapanatagan. Ligtas tayo. Pagharap natin sa Diyos sa araw ng paghuhukom, hindi tayo kakaba-kaba. Sapagkat alam natin tayo ay merong assurance of salvation. Ligtas tayo. Maging dito sa mundong ibabaw, pinangako sa atin ng Diyos na maging masalimuot man ang buhay, pero ang biyaya ng Diyos kasama natin. Pwede tayong mabuhay ng walang takot sa mundo na puros takot. We can be set free from all fears. Perfect love casts out fears. Kaya lalo na pagdating yung paghuhukom, hindi tayo matatakot. Sumarap sa Diyos sapagkat tayo niligtas niya. At ngayon, sa panahon natin ngayon ng pag-aaral, ito na yung pinaka-crucial. Ito na yung application sa atin. May pag-ibig tayo sa ating puso. Inutusan tayong umibig. Ngayon, patutuhanan natin yung pag-ibig natin. Diba? Titignan natin kung totoo itong pag-ibig na to. At ang sukatan ng pagiging totoo ng ating pag-ibig ay yung ating kapwa. Yan, medyo crucial talaga to kasi sa mundong ibabaw na ginagalawan natin, dahil sa imperfect tayo at imperfect din yung mga tao sa paligid natin, darating at darating yung punto na maaaring sumabit tayo dito. Anong sumabit? Parang kaninang umaga, nung pagkagising ko, magpipray ako. Normally, bumababa ako dun sa may parang maliit na office para dun ako mag-pray. Kaso, kaninang umaga, sabi ko, dun na lang ako dun sa kwarto ko, magdadasal. Pagpunta ko dun sa kwarto, kasi pinupuntahan ko lang yun pag magbibihis ako eh. Normally, pag matutulog ako doon sa kwarto ni Sen, doon kami para tipid ba? Hindi ka na magdadalawang electric fan. Isang electric fan na lang ginagamit. Kung mag-aircon naman, isang aircon lang ang gagamitin. Ang mahal kasi ng kuryente. Kaya nung nakita namin, ang mahal na ng binabayaran ng anak namin, si Jet sa kuryente, tutulong naman kami. So talagang doon ako sa kwarto ni Sen nag-standby at bihira na akong gumagamit ng sarili kong kwarto. Kaya lang, nung pagpunta ko kanina doon sa kwarto at nag-pray ako, nung pagtingin ko sa baba, nung kwarto ko, nung sa sahig ba, ang dami na palang alikabok. Ganun ba kayong karanasan? Pagtingin nyo sa bahay nyo, sa kwarto nyo, ang dami na palang dumi dito. Kinilabutan ako nung sinubukan kong silipin yung ilalim ng kama. Namumuo na, nag-agiw na pala dahil sa tagal lang hindi paggamit. Kaya sabi ko, kahit nagpipray ako, kumuha ako ng tambo at saka yung dustpan, nagwalis ako, ang daming dumi na nakita. Ba't piniwento ko yan? Kasi gusto kong ihalin tulad dyan yung buhay natin ngayon. Marahil sanay na tayo doon sa ordinaryo, laging ginagawa. Pero ngayon, totohanan na to, harapan ng Diyos. Susukatin natin kung totoo yung pag-ibig natin sa pamamagitan ng totoong buhay natin ngayon. Kamusta ba tayo? May mga agiw-agiw na ba dyan na nandiyan na pala, dumami na pala, pero nakalimutan mo
neglect or may ibang ginagawa kang kaabalahan. Ang simpleng tanong ngayon, sabi dun sa salita, verse 20, kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Ayaw natin maging sinungaling, di ba? Gusto natin maging totoo sa harapan ng Panginoon. Pero kung magre-reflect tayo sa buhay natin ngayon, sa puso natin ngayon, between you and God, isipin mo, may tao ba sa buhay ko na galit na galit ako? Ang hamon sa atin ngayong umaga ng Panginoon para patunayan sa ating sarili, patunayan sa Kanya na totoo yung ating pag-ibig, mamarkahan natin ngayon yung taong yan. Ilista natin. Kasi dapat ay ma-resolve natin ang issue ng pagiging totoo ng ating pag-ibig. Maaring mabigat ito sa iba sa atin, iba maaring madali, pero depende sa lalim ng mga pinagdaanan natin sa ating buhay, sa mga sitwasyon, talagang gagapang tayo kung gusto natin maging totoo sa Panginoon. Kasi sa katotohanan, may mga tao talaga kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon, ang hirap mahalin. Pero malinaw naman ang Lord binigay niya na sa atin ang Espiritu niya. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan para mapagpatawad. Gusto ng Panginoon na parang kwarto tayo ngayon na wawalisin yung agiw, alikabok na nandiyan dyan para maging malinis yung ating puso. Wala tayong dinadalang kabigatan, malinis ang ating buhay. Amen po ba doon? So, sa isip nyo ngayon, ilista nyo, sino ba yung mga taong ito? Meron ba? Ako meron. Kayo meron din. Diba? Wag po tayo magpanggap. Hirap magpanggap. Ang hamon sa atin ng Lord ngayon ay maging makatotohanan Kaya nga, minsan, pag nagtuturo si Pastor, sabi ni Pastor Norman, bago i-apply yung katotohanan sa iba, ina-apply muna to sa buhay ng pastor. At ako habang ginagawa ko to, madaming mga taong papasigaw ako. Pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi tinuruan niya akong magmahal. Naalala ko nung first year, nagre-review ako sa CPA board exam. Nagli-lead ako ng campus ministry noon sa school namin. At dun sa ministry yon may nakasabay ako. Leader din ng church. Magaling din. At parang laging nagka-clash yung personality namin. Kumukulo yung dugo ko sa kanya. Kaya naalala ko to kasi ito yung verse na ginamit ng Lord sa akin para tulungan ako makarecover ng. Kasi very painful yung makasama mo pero inis na inis ka. It's either nagiging ipokrito ka, di ba? Okay, pero hindi ka okay. Kaya dumalabas miski pa paano yung irritation mo sa buhay. So itong taong ito pinadala ng Lord para masubok yung katotohanan ng pag-ibig. May mga taong ganyan sa buhay natin. Nandiyan sila para gamitin sila ng Panginoon, instrumento ng pagbabago mo. Para masalamin mo kung ano pang pangangailangan mo sa buhay mo. Para makita mo, may agiw pa yung buhay ko. Kasi ang gusto ng Lord, maging totohanan yung pag-ibig sa akin. Ayaw ng Lord na tayo ay nagsisinungaling. Kaya nga, tinatanong lagi ng Lord, kaya medyo mabigat Paano mo sasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Ang hirap ang gano'n, no? Lalo na may mga taong imposible, mga taong parang nandiyan lang para inising ka, galitin ka o ano pa man, na hindi ka timpla ng ugali mo, hindi mo kasundo, di ba? Nandiyan sila para gano'n lang ang purpose. Naalala ko yung classmate kong ito, nung nagre-review kami kasabay ko siya nag-review sa CPA board. Magaling siya, tapos magaling magsalita.
Pero talagang inis na inis ako. Yung bawat araw-araw na nagdadasal ako, laging kasama siya. Nagpipray ko na, Lord, please, baguhin mo naman to dahil inis na ako. Ganun lagi yung prayer ko. Nagtagal hanggang 3 months. Pray ako ng pray. Mabuti na lang naawa sa akin ng Lord. Sinagot yung panalangin ko. Ang sabi ng Lord sa akin, ang unang dapat magbago ikaw. Hindi yung taong yan. Na-realize ko na. Sabi ko, salamat Lord kasi ako pala yung pasaway. Hindi pala yun. May kailangan ding baguhin sa buhay ko. At nung na-realize kong yun na nagpakumbaba ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. At maasa ako, Lord, na babaguhin mo ako. Muna ako. At pagkatapos umasa ng ganon, na magiging totoo ko sa pagmamahal ko sa kasama kong ito. Magkasama kami sa campus ministry at ang nangyari, very successful yung campus ministry. Pagkatapos nun, marami kaming mga converts dun sa school na ngayon ay may mga naging Kristiyanong totoo, naging servant ng Lord. Marami nga sila nakapagtayo ng maraming church, hindi lang sa Manila, kundi sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya looking back, 46 thereafter, 46 years ago yun nasabi ko na ang Lord talaga kumikilos sa buhay natin at hindi imposible na mga pinapadalang tao ng Lord sa buhay natin. Huwag mo silang tignan na as pahamak sa'yo o sila yung pabigat ng buhay mo. Ito pala'y hamon sa atin ng Lord para magkatotoo sa atin yung pag-ibig na totoo. Hindi sinungaling. May mga hinahamon pa ba sa atin dito ng Lord? May mga tao pa ba na ganyan sa buhay natin? Kaya nga, sa pangalawa, sabi dito, ang utos ng pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Pag may mga ganyang tao sa buhay natin, hindi na natin pag-usapan kung gaano kalala yung damage na ginawa o perwisyo na ginawa sa atin. No? Ang utos ng Lord sa atin sa verse 21, at ang utos na ito ay tinanggap natin mula sa Kanya. Sabi ni John, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. So, hindi optional pala. Hindi pala suggestion. Malinaw na utos tayo. Utos sa atin ng Diyos na mahalin natin ang kapatid natin ito. Kaya mabigat. Marami na akong karanasan na minsan, alam niyo, nakakatawa. Nagturo ako ng love. Sa church, preaching ko ay love. Doon sa baba ng church, may nagsusuntukan. Kamiyembro ng church. Pakamat ako, iyak ako sa Lord. Yung ganun. Kasi kailangan natin maging totoo. Maring tayo nag-amen sa love, pero hindi pa rin napapawi yung galit natin. Hindi pa rin na-address yung puot natin sa mga tao. Ang malungkot nga, baka yung taong yan malapit sa iyo sobra. Baka mamaya anak mo yan, kapatid mo yan, tatay mo yan, nanay mo yan, kaibigan mo yan. Ang hamon sa atin ng Lord, dahil mahal na mahal tayo ng Lord. Huwag mo nang patagalin yung puot na yan, i-address mo na yan. Ito yung hamon ng Lord Let the love of God be real in our lives. Mapupruweba mo lang yan doon sa iyong kapatid. Walang perfectong buhay. Lahat tayo dumadaan sa malulungkot, masasakit na minsan relasyon. Mga taong nagpahirap sa atin. Paano may address yan? Pag-pray mo. Umpisa ka sa prayer. Bumalik ka sa Lord. Ginawa ko na, nag-pray ako sa Lord. Lord, sabi ko, miss talaga ako dito. Kumbaga sa church,
Pag umaawit na ng worship, tuwan-tuwa ako. Minsan naiyak pa ako dahil mahal ko ang Lord, kinakantahan ko ang Lord. Tapos biglang mapakita ko, bakit naman ito? yung ganun ba? Ayaw ko kung nangyari sa inyo, pero ganun ako kaseryoso sa Panginoon nun. Ang tambayan ko nung nagre-review ako yung library. Doon sa library, lagi akong gumagawa ng sulat sa Lord. Yung prayer ko, sinusulat ko. At minsan napupuno yung yellow pages ko, puro prayer yon. At kasama dun sa prayer ko, yung kasamang yun. Pero nung binago ako ng Lord, pinag-pray ko siya, doon ko na-realize kasi na may problema ako. Kasi di ba tayo kaya nagagalit, minsan nakikita lang natin yung sarili natin. Kapon nga, nagganong kami yung picture doon sa training. Ang dami. Nung tinignan ni Brother Alex, sigurado ako yung picture namin. Ang unang hahanapin niya, hindi naman si Pastor Doy eh. Hanapin niya yung sarili niya. Ako din ganun. Hanapin ko yung sarili. Nasaan ba si Ray Parol dito? Sa karamihan. Di ba ganun tayo pag may selfie, may picture? Hindi naman ikaw hahanapin mo yung picture ng aso mo o picture ng ibang tao. Ang unang hanapin mo, ikaw, ano ba itsura ko dyan? Di ba? Ganun tayo natuto eh. Kaya laging self-focus tayo lagi eh. Pero ngayon, binabago ng Lord yung direksyon ng buhay natin. Lalo na sa area ng love. Ginagawang cross-focus. Ano ba ang sinabi ng Lord? Kaya dito sa time na to, na minsan may mga taong ganyan tayo sa buhay, ang unang step natin dapat mag-pray tayo. Pray na hindi para baguhin sila. Pray na hindi na sana parusahan ka ng Lord sa ginawa mo sa akin. Oh, sabi ni Pastor Rama, mas malupit. Kunin na siya ng Lord. Very harsh. Di ba? Minsan, pero ganyan tayo, di ba? Kung magiging honest tayo, mas gusto natin, sana kunin mo na to, Lord. Wala nang problema eh. Pero, alam niyo, hindi ganun yung prayer sa Lord. Ang prayer sa Lord, yung hanapin natin yung kalooban ng Lord. At baka sakali mangyari, pinagpipray mo siya ng Lord, biglang nagkaroon ka ng liwanag. Parang nung nagpipray ako, talagang lumiwanag sa akin na ang unang problema, hindi siya eh, ako. At nakita ko, ito palang problema ko. At doon, natuto ako magpakumbaba. Kaya mayabang pala kasi ako. Kung akala ko mayabang siya, yung pala dalawa kami. Tapos una ako. Kaya nung na-realize ko yun, ay ko, Lord, sorry. Ayaw naman nating magmayabang sa Panginoon, di ba? Ang God resists the proud, but give grace to the humble. Gusto natin ang biyaya ng Lord magpatuloy sa buhay natin. Punong-puno yung biyaya ng Lord sa buhay natin. Ayaw natin maging kalaban ng Diyos. Di ba? Natutunan ko, nag-sorry ako sa Lord, nagpakumbaba ako. And then, pagkatapos ng prayer, syempre, galaw-galaw. Ibig sabihin, may kasamang action naman na tama. Diba? Ang galaw-galaw ko, yung nag-imposa na akong mga musta, mag-offer ng tulong, mag-greet, mag-smile, magbago yung pananaw ko sa kanya. Pag nag-worship ko, pag nakita ko siya, hallelujah pa rin. Praise God. Dati nung pag nakita ko, sira na yung araw ko. Diba? Ngayon, nagpatuloy na eh. Naging maayos na. Amazing. Sumusunod yung emosyon mo sa'yo. Nakagulat yung milagro ng pagbabago. Dati-dati ang bigat sa kalooban. Pero ngayon, dahil sumunod ka sa Panginoon, magugulat ka ng damdamin mo, yung emosyon mo, sumunod din. Hindi ka pala dapat Hindi ka dapat alipin ang galit mo, alipin ang emosyon mo. Dapat yung emosyon mo ang alipin mo. Ang Lord mo, ang Panginoon mo. Ang sinusunod mo ang Panginoon. Ito yung utos ng Lord eh. Mahalin mo yung kapwa mo, kaya susundin mo ang Panginoon. At dahil yan yung sinusunod mo ang Panginoon,
dito mo madidiscover na ang emosyon ay servant mo, hindi siya yung master mo. Biro mo kung yung emosyon ang master mo sa buhay mo, yung galit, miski doktor sasabihin sa'yo, naku po, huwag puro galit, ma-high blood ka. Yung dugo mo, lalapot. Hindi na malabnaw yan. Maapektuhan ang buhay mo, ang health mo. Emotionally, pwede kang ma-stress. Emotionally, pwedeng masira ang buhay mo dyan. Ma-depress ka. Sabi ng isang doktor, ay pagka lagi kang na-stress, punong-puno ng galit pa yung puso mo, yung cortisol level mo mataas, stress level mo mataas. Sabi nga nung isa, kaya ka nga sipunin eh. Mababa yung immune system mo. Kaya ka nga laging ganito dahil mababa. Naapektuhan tayo. Kaya nga out of God's love for us, yung gusto ng Lord that we be given life and life that is full, may mga sinasabi siyang utos sa atin, hindi para pahirapan tayo, kundi palayain tayo sa lahat ng kabigatan na maaari natin meron tayo sa buhay na to. At ang isa dyan yung galit sa kapwa. Ang solusyon ng Lord, apply mo yung totoong pag-ibig ng Diyos. Kasi yan yung magbibigay sa iyo ng kalayaan. Galaw-galaw. Pagkatapos mo mag-pray, magtiwala ka sa Panginoon na kaya mo yan. Kaya mong harapin yan. Kaya mong maging totoo sa iyong pagmamahal sa kapwa. No? At isang araw, yung pain na naramdaman mo ay naglaho. Hindi mo na kailangang uminom ng maraming gamot para matanggal yung migraine mo. Na-release ka na rin sa pain. At pagkatapos nun, galaw-galaw, di mag-usap kayo. Mag-usap kayo hindi dahil gusto mo pa rin pagalingan, manalo sa argument. Hindi, mag-usap kayo para mag-ayos. Maaring hindi pa rin nagustuhan yung sinabi mo, pero sa'yo, okay na yon. At least nasabi mo, pero yung saloobin mo, pero hindi ka makikipag-usap para makipagdebate o makipagtaasan uli, mas masasaktan ka lang eh. Dapat nakipag-usap ka, may nakaredy ng forgiveness sa puso mo. Amen. At ang purpose ay reconciliation, ayusin. Ganon. Ito mga mahihirap na stage to. Pero ulitin ko, hindi natural yung ganyan, pero sa biyaya ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, sa kakayanan na binigay ng Diyos sa atin, makapangyayari ito. Amen po ba? Kaya nga, sinasabi ko medyo yung sa pangwakas natin tungkol sa pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi naman hindi naman theory yan eh. Tuloy yan yung buhay na gusto ng Lord na ginagawa natin sa araw-araw. At diyan pagyayamanin ng lubos yung ating buhay. Ang sukatan ng tunay na pag-ibig ay ang ating kapwa. Yun. Ganun ka-simple. Kung sabihin mong mahal mo ang Lord, sabihin ng Lord, sige, sukatin natin yung pag-ibig mo sa akin. Paano? Sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Paano? Pag-ibig mo sa kapatid mo. Diyan ang tunay na sukatan ng Kristiyano. Makikilala hindi lang sa kanyang bibig, sinasabi ng kanyang bibig, kundi yung makikita sa kanyang ginagawa. At pagkatapos ma-resolve yung mga ganyang issue, dapat ay patuloy tayo. Parang yung kwarto na may mga agyo, hindi naman pagkatapos niyan, nalinis mo na, hindi ka na maglilinis uli. Dapat ang buhay ng Kristiyano ay laging may regular check-up tayo sa areang ito. Regular check-up sa pag-ibig. Amen? Patuloy nating titignan kung may mga tao pa na natitira. Naapektuhan tayo na ngayon ay may galit pa rin tayo. Actually, ang hamon ng talata ng salita ng Diyos ngayong umaga, hindi ito hamon na
Magbasa ka ng Biblia, 5 chapters a day. Hindi rin to hamon na magbigay ka sa church para i-bless ka ng Lord. Para pakita mo yung pagmamahal mo sa Lord. Hindi to hamon na kailangan sa worship time, maganda ka kumanta sa Panginoon. Ang hamon sa atin ng salita ng Diyos, ng ating pagiging espiritual, ng ating pagiging totoo sa pag-ibig, totoo bilang mananampalataya ay ang buhay na nagmamahal sa ating kapwa. Balik kayo. Tao na may kaalitan ka. Lista mo ang kanilang mga pangalan. Ikaroon ka ng inventaryo. Sabi nga sa tinuturo, the first step to solve a problem is to know that there is a problem. Kasi maraming tao, may mga galit ka, sabihin, ay hindi, wala yun. Pero alam mo, apektado ang buhay mo dahil sa kanya. Sabi mo, ay okay lang yun. Pero alam mo, hindi. Pero kumukulo ang tugo mo sa galit o ang sama ng loob mo sa galit. Dapat harapin natin to, yung mga ganitong sitwasyon at yung mga tao kung may ganyan pa man sa buhay natin. Huwag nating isipin kontrabida natin sila. Isipin natin na sila yung dinala ng Lord sa atin pagsubok para maging totoo yung ating pagmamahal sa kapwa. Ngayon, siyempre gusto ko din magbigay ng reminder kasi love. Minsan kasi na abuso daw yung pag-ibig. Hindi ibig sabihin na pagka mahal mong isang tao, automatic dapat gusto mo din siya. Hindi. Pwedeng mahal mo siya pero hindi kayo close. Diba? Hindi naman requirement yon. Kailangan maging close uli kayo. Oh. Hindi yun one-on-one. Okay? Para baka mag-guilt trip sa inyo ang demonyo. Sabihin, dapat maging close kayo niyan. Niloloko ka nga eh. Dapat, mahal mo siya. Hindi ka nagtatanim ng galit o sumpa sa kanya. Pero hindi ka naman paulit-ulit papaloko sa kanya. Amen? Hindi naman kayo dapat maging close. Ang boundary at ang pag-ibig, pwedeng magkasama yan. Mahal mo, pero may boundary ka. Naalala ko tuloy many years back, may isang servant ng Lord na lumapit sa akin, nagkwento ng storya ng buhay. In other words, naawa ako. Dahil naawa ako, nagbigay ako ng pera at malaki yung perang ibinigay ko. Actually, kulang nga eh. Sabi ko kay Sensen, baka gusto mong dagdagan. Tulungan natin si ganito para makaahon siya sa pagsubok sa kanya. Medyo malaki yung pera eh. Pero later on, na-realize ko na itong kapatid na to ay madami pala siyang ginanon. Nalapitan. Isa lang ako sa mga na-scam. Isa lang ako sa mga nabudol. Dahil nagamit yung awa ba sa tao. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Alam nyo, honestly, yung ginawa niya sa akin, hindi nyo makikilala kung sino siya. Kasi hindi ko sasabihin. Sinarili ko lang yun. Kahit si Alex, hindi ko sasabihin kay Alex. Kahit sino. Pero yung ganun ba? Pero tingin mo, masama ba ang loob ko sa kanya ngayon? Alam ko, niloko niya ako. Yun yung alam ko. Pero alam ko dahil kay Kristo, dapat mahalin ko siya. Mahal ko siya, pero may boundary. Isang araw, may nagpadala sa akin, galing States, pera. Involved siya. Kasama siya. Naging matalino na ako. Sabi ko, bago
bago ko pakawalan yung pera na binigay sa akin, nagtanong muna ako sa mga kasama kung sino-sino ang dapat nito. In other words, inaasahan niya sa kanya babaksak yung pera. Pero dahil sa love ay may boundary, hindi ka naman uto-uto, hindi ka naman loko-loko. Natuto ka na. Dapat ganun din naman. So nagpatuloy yung gawain ng Panginoon na ibigay sa tamang tao yung pera. Hindi sa kanya. Nagpatuloy yung gawain ng Lord. Tanungin mo, magkagalit pa kami ngayon? Hindi. Actually, ang sweet-sweet pa nga niya sa akin. Ako, sweet din sa kanya. Hindi naman nagtatanim ng sama ng loob. Pero, gano'n, nagkaroon ng patawaran. Sa Corinthians, isa sa mga pinunto ni Paul, minsan may mga pagkakataon sa pag-ibig, okay lang minsan magpalugi ka kaysa na magdemandahan kayo. Sabi gano'n ni Paul, awkward naman nun. Kayo maghuhusga sa huling panahon, tas ngayon, kayo, mga Kristiyano, nandoon sa korte ng tao at nagdidimandahan kayo. Kaya iniiwasan dapat natin yung mga gano'n May mga pagkakataon, out of love, i-cover mo na yung pagkukulang. Siyempre, pag-pray mo na isang araw magbago. And I'm still on that level na nagpipray ako na sana magpatuloy ang ministeryo ng Lord sa buhay ng kapatid na to at mabago siya ng Panginoon. Sana tulungan talaga siya ng Lord sa tamang sistema. May mga ganong tao sa buhay natin, di ba? Hindi naman solusyon dyan yung putol cut yung relationship. Hayaan mo lang magpatuloy yung relationship. Huwag lang magmarka yung galit sa ating puso na dahil sa galit na yan, mabigat yung puso mo sa kanya, nilalaso ng isip mo lahat ng negative, tapos naging peke yung relasyon mo sa isang tao, pati kalusugan mo minsan apektado. Diba? Kaya kung tinatama natin yung pamantayan ng Lord sa atin kung totoong mahal mo ko, mahalin mo yung kapwa mo. Kapwa ko, mahal ko. Ganun dapat Kapwa ko, mahal ko. At yung hamon ng mga taong hindi madaling mahalin, nandiyan dyan. Patotoo ng Lord sa iyo. At habang pinapasahan mo itong hamon na to para patunayan sa Lord na totoo yung pagmamahal mo sa Kanya, alam nyo, natututunan natin yung character ni Christ. Nabubuo yung katangian ni Kristo. Isa sa mga pangunahing pinakita ni Kristo sa atin, noon dito siya sa lupa, nagkatawan tao siya. Sabi ni Paul sa mga taga-Philippians, Christ show us humility. At ganun din tayo. Isang napakahalagang leksyon sa bawat isang mananampalataya yung matutunan natin mapagkumbaba. Hindi yung puro sarili natin, pangunahin sa lahat, natututunan nating unahin yung kapwa. Tapos sa process na yan, kapag ganyan yung pray mo sa Lord, inalaga mo yung mga tao na pinatawad mo at minahal mo kahit hindi sila quote-unquote masyadong lovable, alam nyo, naganda umaasa ka lagi sa Lord. May buhay na pag-asa. Ito yung pag-ibig ng Lord, hindi naman laging masama ang tao Parang tayo din yan di ba? Hindi naman laging masama tayo May pag-asa pa rin tayo magbago. Parang si Ray Parol yan hindi naman laging humble yan mayabang din yan Pero sa biyaya ng Lord, pwedeng magbago. Diba? Yun yung nangyayari sa ating buhay, nagiging totoo tayo. Yan yung bottom line dito sa pag-aaral natin sa buong 1 John chapter 4 verse 7 hanggang sa ngayon verse 21. May pag-ibig, ang Diyos natin ay pag-ibig. Inutusan tayo, hinamon tayo ng Diyos na mabuhay, na may pag-ibig. Binigay natin sa atin ng Diyos ang halimbawa ng pag-ibig. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos umibig o magitan ng Espiritu. Inutusan tayo ng Diyos gawing tungkulin ng magmahal. At binigyan tayo ng Lord ng maraming encouragement, pagpapala, na kung tayo iibig, meron tayong kapanatagan.
sa kaligtasan, assurance of salvation. Meron tayong pagtatagumpay sa takot sa mundo. Meron tayong udyok na magmahal sa kapwa. Yun, medyo isang buwan nating diniscuss yung tungkol sa pag-ibig. Malungkot naman ako kung maalala nyo lang yung pagluluto ng sinigang. Kasi nung last time, pagkatapos kong mag-preach, lumapit si Brother Alex sa akin. Nung sabi niya, Pastor, Brother Ray, nakaka-relate ako dun sa sinasabi mo. Tuwa ako. Sabi ko, saan dun? Sabi niya, yung pagluluto ng sinigang. Mali. sa isang buwan, ito ang prayer ko naman sa isang buwan na pinag-usapan natin yung pag-ibig. Ang bottom line sa atin, paglabas natin sa pintuang yan, sa pananatili natin sa tahanan natin, sa bahay natin. Pag iniisip natin na mahal natin ang Diyos, nananalamin tayo sa kapwa. Nasalamin natin, kung mahal ko ang Lord, ito yung kapwa ko na dapat kong mahalin. Dapat natatranslate doon yung pagmamahal natin. Hindi paglulokong uto-uto tayo na niloloko-loko ng tao, may boundary yun. Ang totoong love, may sakripisyo, walang kondisyon, pero it is life-giving. Nagbibigay ng buhay. Napapaganda ang buhay ng tao sa paligid natin dahil sa pag-ibig na yan. Amen, Dad? Amen, Dad. Sige, manalangin tayo sa Lord. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa isang buwan ay pinag-usapan namin ang tungkol sa pag-ibig mo. Halimbawa na binigay mo sa amin paano magmahal, tinuro mo sa amin na ito ay isang obligasyon, ito ay dapat namin ginagawa. Kaya palalahanan mo kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na patuloy namin itaguyod yung aming mga munting buhay ng pag-ibig. Galing sa iyo, para nang sa dakong huli, ang aming liwanag ay magniningning dito sa mundo ng aming ginagalawan at magdadala to ng papuri sa iyo, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.